May mga gabi na hindi mo na maipapaliwanag kung bakit biglang nananahimik ang paligid, kung bakit ang mga aso ay sabay-sabay na humihinto sa pag-uwol, at kung bakit tila may mga matang nakatingin sa iyo mula sa dilim kahit wala kang nakikita. Sa gabing ito, bubuksan natin ang pinto sa mga kwentong matagal nang ibinubulong ng mga baryo at kabundukan. Mga kwentong sinasabing nangyari kapag ang buwan ay manipis, ang hangin ay malamig, at ang oras ay dahan-dahang gumagapang patungo sa hating gabi. Ito ang gabi ng AV Aswang, True Stories Compilation, mga salaysay na ipinasa mula sa takot, hindi sa paniniwala at minsan, mula sa mga taong hindi na muling nakita kinabukasan. Isipin mo ang isang liblib na lugar sa kanayunan, isang baryong napapaligiran ng makakapal na puno, matataas na damo, at makitid na daang lupa na tila laging basa kahit hindi umuulan. Sa araw, payapa ito, maririnig ang huni ng ibon, ang lagaslas ng dahon, at ang mahihinang yabag ng mga taong umuuwi bago pa man sumapit ang dilim. Ngunit pagdating ng gabi, nagbabago ang lahat. Ang hangin ay nagiging mabigat, ang katahimikan ay parang mailaman, at ang bawat anino ay tila may sariling buhay. May mga ilaw na biglang kumikislap sa malayo, may mga yabag na sumusunod kahit walang tao, at may mga bulong na parang galing sa likod ng iyong balikat. Sa gitna ng kwentong ito ay isang lalaking nagngangalang Mateo, 32 taong gulang, payat, tahimik, at bagong lipat sa baryo matapos ang mahabang panahong pagtatrabaho sa lungsod. Hindi siya naniniwala sa mga lumang pamahiin. Para sa kanya, ang mga aswang, tikbalang, at iba pang nilalang ng dilim ay bahagi lamang ng mga kwentong pampatulog. Ngunit isang gabi, habang siya ay pauwi mula sa isang mahabang lakad, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga ilaw ng bahay ay sabay-sabay na namatay, ang mga aso ay tumahimik, at ang hangin ay tila tumigil sa paghinga. May isa pang tauhan sa gabing iyon, si Aling Rosa, isang matandang babae na matagal nang naninirahan sa baryo. 75 taong gulang, maliit ang pangangatawan, ngunit matalim ang tingin at tila maraming alam na hindi niya sinasabi. Siya ang unang nagbabala kay Mateo na huwag maglalakad mag-isa kapag sumasapit ang hating gabi. Ngunit hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Sa halip, sinabi lamang niya ang mga salitang, may mga mata sa dilim na hindi natutulog. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mapansin ni Mateo ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang mga dahon ay kumakaluskos kahit walang hangin. Ang mga anino ng puno ay gumagalaw kahit walang ilaw. At sa bawat hakbang niya pauwi, may naririnig siyang mahihinang yabag na hindi tumutugma sa sarili niyang lakat. Sinubukan niyang huwag pansinin ang takot. Ngunit nang tumingin siya sa likod, nakita niya ang isang figurang nakatayo sa dulo ng daan, isang babae na mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit, at nakatingin sa kanya nang hindi kumikilos. Sa mga susunod na sandali, ang baryong dati payapa ay naging entablado ng mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. May mga pinto na kusang bumubukas, may mga ilaw na kusang namamatay, at may mga taong nagsasabing nakakita sila ng mga nilalang na hindi tao, mga anyong gumagapang sa bubong, mga matang kumikislap sa dilim, at mga boses na tumatawag sa pangalan nila mula sa likod ng bahay. Ang mga kwentong ito ay hindi basta-basta kwento ng takot. Ito ay mga salaysay na paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang gabi. Ngunit may iisang tema, kapag ang dilim ay kumapal, may mga nilalang na gumagalaw. Ang gabi ng AV Aswang, True Stories Compilation ay hindi lamang tungkol sa mga nilalang na sinasabing naninirahan sa dilim. Ito rin ay tungkol sa takot na unti-unting pumapasok sa isip ng tao, ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa, ang kaba na may sumusunod sa iyo, at ang tanong na hindi mo masagot, kung totoo nga ba ang mga aswang, bakit tila alam nila ang pangalan mo? Sa bawat kwentong maririnig mo, may bakas ng katotohanan na mahirap ipaliwanag. May mga saksi na nananatiling tahimik. May mga lugar na iniiwasan kahit sa umaga. At may mga gabi na hindi na kailanman naging normal. Sa baryong pinanggalingan ng unang salaysay, may isang gabi na hindi na nakalimutan ng mga residente. Isang gabi na ang buwan ay natakpan ng ulap, ang hangin ay amoy lupa, at ang oras ay tila huminto. Sa gabing iyon, may isang lalaking lumabas upang hanapin ang nawawalang alagang hayop, ngunit ang bumalik ay hindi na siya. Ayon sa mga nakakita, ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang lakad ay mabagal, at ang kanyang anino ay tila nahuli sa kanyang katawan. Mula noon, may mga nagsasabing nakikita nila siyang naglalakad sa gilid ng kagubatan tuwing hating gabi, ngunit hindi siya kailanman lumalapit sa ilaw.
Habang papalapit ang kwento sa pinakagitna ng dilim, unti-unting mararamdaman ni Mateo na may koneksyon siya sa mga pangyayaring hindi niya maintindihan. May mga panaginip siyang paulit-ulit, isang kagubatang walang hanggan, isang ilog na walang tunog, at isang boses na tumatawag sa kanya sa pangalang hindi niya kailanman ginamit. Sa bawat paggising niya, mas lumalakas ang pakiramdam na may naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang bahay. Isang presensya na hindi nagmamadali ngunit hindi rin umaalis. At sa huling sandali ng gabing iyon, habang nakatayo si Mateo sa harap ng kanyang bintana, nakita niya ang isang aninong dahan-dahang lumalapit mula sa gitna ng dilim. Hindi ito gumagalaw tulad ng tao. Hindi rin ito hayop. Ngunit sa bawat hakbang nito, ang hangin ay lalong lumalamig at ang katahimikan ay lalong bumibigat. Nang itaas niya ang kanyang kamay upang isara ang kortina, napansin niyang ang anino ay huminto at tila ngumiti. At doon nagsimula ang tunay na tanong, kung ang dilim ay may buhay, sino ang unang tumingin kanino? Hindi na naituloy ni Mateo ang pagsasara ng kortina. Para bang may puwersang humawak sa kanyang pulso, hindi pisikal, kundi isang uri ng kaba na pumipigil sa simpleng galaw. Nakatitig siya sa aninong nasa labas, at sa unang pagkakataon, mula nang siya ilumipat sa baryong iyon, naramdaman niya ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog, isa itong presensya. Isang pakiramdam na may naghihintay lamang na mapansin siya. Kinabukasan, pilit niyang ibinalik ang sarili sa karaniwan. Maaga siyang nagising, nagkape at lumabas upang makihalubilo sa mga kapitbahay. Ngunit napansin niyang may kakaibang pag-iwas ang mga tao. Kapag dumarating siya, tumitigil ang usapan. Kapag siya'y nagtatanong, maikli ang sagot. May mga matang sumusunod sa kanya, hindi galit kundi may halong babala. Tila ba may alam ang buong baryo na siya lamang ang hindi pa nakakaunawa. Sa dulo ng daan ay matatagpuan ang lumang balete na sinasabing pinakamatanda sa lugar. Ayon sa ilang residente, doon daw madalas makita ang mga kakaibang anyo tuwing gabi, mga hugis na hindi maipaliwanag, mga aninong tila kumakala sa katawan ng puno, at mga matang kumikislap na parang hindi nababagay sa anumang hayop. Hindi pinapansin ni Mateo ang mga bulong na iyon noon. Ngunit ngayon, sa tuwing mapapadaan siya roon, pakiramdam niya ay may malamig na hangin na dahan-dahang sumusunod sa kanyang likuran. Isang hapon, muling nakasalubong ni Mateo si Aling Rosa. Nakaupo ito sa harap ng kanyang bahay, tahimik na nagbibilad ng mga dahon na hindi pamilyar kay Mateo. Nang makita siya ng matanda, tumango ito ng bahagya at tila nagpa siya na magsalita. May mga bagay na hindi dapat sinusundan, mahina nitong sabi. At may mga bagay na hindi rin dapat pinapansin. Ang problema, minsan ikaw ang pinipili. Hindi na nakapagbigay ng tugon si Mateo. Sa halip, napatingin siya sa mga dahong binibilad ng matanda. May kakaibang amoy ang hangin, hindi masangsang, ngunit may halong tamis at lupa. Nang tanungin niya kung para saan ang mga iyon, ngumiti lamang si Aling Rosa at sinabing, para sa mga gabing hindi mapakali ang mga hindi nakikita. Mula noon, nagsimulang magkaroon si Mateo ng mga panaginip na mas malinaw kaysa dati. Hindi na lamang ito mga larawan, para na siyang naroroon. Nakikita niya ang isang makitid na landas sa gitna ng kagubatan, may ilaw na parang mula sa malayo, ngunit hindi niya maabot. May naririnig siyang boses, mahina, paos, at paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Ngunit tuwing susundan niya ang tunog, ang paligid ay nagiging mas madilim, mas malamig, at mas mabigat sa pakiramdam. Kapag siya'y nagigising, may marka ng pawis ang kanyang kama, at ang bintana ay bahagyang nakabukas, kahit alam niyang isinara niya iyon bago matulog. Hindi nagtagal, napansin niyang may mga bakas ng putik sa sahig tuwing umaga, mga hugis na hindi malinaw kung galing sa paa ng tao o hayop. Sinuri niya ang pinto at bintana, ngunit wala namang senyales ng pagpasok. Isang gabi, nagpa siyang manatiling gising. Pinatay niya ang ilaw at naupo sa gilid ng kama, nakikinig sa bawat tunog ng bahay. Sa simula, normal ang lahat, ang mahinang pag-ihip ng hangin, ang pagkaluskos ng dahon sa labas. Ngunit pagsapit ng hating gabi, may narinig siyang mahinang kalabog mula sa bubong, parang may dahan-dahang gumagapa. Hindi mabilis, hindi mabigat, sadyang kontrolado, na parang may alam sa bawat hakbang. Huminto ang tunog sa mismong itaas ng kanyang silid. Napatingin si Mateo sa kisame, at sa loob ng ilang segundo, tila may aninong gumalaw sa pagitan ng mga siwang ng kahoy. Hindi malinaw ang anyo, ngunit sapat upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi siya sumigaw.
Hindi rin siya gumalaw. Sa halip, pinili niyang makinig at doon niya narinig ang mahina, halos hindi marinig na bulong. Isang salitang hindi niya lubos maintindihan, ngunit may tunog na tila pamilyar. Kinabukasan, may isang balitang kumalat sa baryo. May isang lalaki raw na nakita sa gilid ng kagubatan, nakatayo lamang at nakatingin sa kawalan. Nang lapitan siya ng mga tao, hindi ito nagsalita. Hindi rin kumura. At nang subukan nilang alalayan pa uwi, napansin nilang ang kanyang anino ay tila gumagalaw ng huli sa kanyang katawan, parang may sariling ritmo. Walang gustong magpaliwanag. Walang gustong mag-usisa. Ngunit mula noon, mas maaga nang nagsasara ang mga bintana, mas tahimik ang mga gabi, at mas kaunti ang lumalabas kapag sumasapit ang dilim. Sa gitna ng lumalalim na kaba, napag-alaman ni Mateo na ang baryong ito ay may mahabang kasaysayan ng mga pangyayaring hindi na itala. May mga kwento ng mga nawawala tuwing bagong buwan, ng mga ilaw na gumagala sa pagitan ng mga puno, at ng mga boses na tumatawag sa pangalan ng mga taong natutulog. May mga lumang bahay na iniwan ng walang paliwanag, at may mga lugar na hindi pinupuntahan kahit sa araw. Kapag tinatanong niya ang mga matatanda, iisa ang sagot, hindi lahat ng tanong ay dapat hanapan ng sagot. Isang gabi, habang naglalakad si Mateo malapit sa balete, napansin niyang may nakasabit na maliit na piraso ng tela sa isang sanga. Maputi ito, bahagyang punit at tila bagong lagay. Nang abutin niya, biglang lumakas ang hangin at nagkaluskos ang mga dahon. Sa loob ng ilang sandali, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Hindi siya nakakita ng kahit sino, ngunit ang pakiramdam ng pagmamasid ay malinaw, hindi agresibo, ngunit hindi rin pala kaibigan. Sa pag-uwi niya, nadatnan niyang bukas ang kanyang bintana. Wala namang bakas ng puwersahang pagpasok, ngunit ang kurtina ay dahan-dahang gumagalaw kahit walang hangin. Sa sahig, may isang patak ng tubig na hindi niya maipaliwanag kung saan galing. At sa salamin, may bahagyang marka, parang bakas ng daliri na gumuhit ng isang bilog, pagkatapos ay isang tuwid na linya pababa. Wala itong kahulugan para sa kanya, ngunit may kakaibang panginginig na dumaan sa kanyang katawan habang tinititigan niya iyon. Sa mga sumunod na gabi, mas naging malinaw ang mga pangyayari. May mga oras na maririnig niya ang mahinang pagkatok sa bintana, 3 beses, palading pareho ang pagitan. Kapag titingin siya, wala siyang makikita. Ngunit kapag babalik siya sa kama, mararamdaman niyang may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang bato. Hindi sapat upang makita, ngunit sapat upang maramdaman. Isang gabi, nagpa siyang sundan ang tunog ng pagkatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at sumilip sa labas. Sa malayo, sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang anyo, isang babae, nakatayo, nakaharap sa kanyang direksyon. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito lumalapit. Ngunit sa bawat pagkurap ni Mateo, tila mas lumilinaw ang anyo, mas nagiging buo ang hugis, at mas nararamdaman niya ang lamig na nagmumula rito. At sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, hindi lamang siya ang nakatingin. Parang may isa pang presensya sa likod niya, sa loob ng kanyang sariling bahay, na tahimik na nakamasid sa parehong anyo sa labas. Dahan-dahan siyang lumingon at bago pa man niya makita kung ano ang nasa likuran niya, muling kumatok ang bintana. 3 beses. Mas malapit. Mas malinaw. At habang ang gabi ay lalong dumidilim, unti-unting nagiging malinaw na ang baryong ito ay hindi lamang tagpuan ng mga kwento. Ito ay tila isang lugar na may sariling alaala, sariling galaw at sariling lihim. Ang tanong na bumabalot kay Mateo ay hindi na kung totoo ba ang mga nilalang ng dilim, kundi kung bakit tila kilala siya ng mga ito, at kung bakit sa bawat gabi, pakiramdam niya ay unti-unti siyang tinatawagan, hindi para takutin, kundi para alalahanin ang isang bagay na hindi niya maalala. Hindi agad lumingon si Mateo. Nanatili siyang nakaharap sa bintana habang ang 3 katok ay umalinggaw sa loob ng silid na tila masikip kahit maluwag. Ang lamig na naramdaman niya sa batok ay dahan-dahang gumapang pababa sa kanyang gulugod, at sa unang pagkakataon, kinailangan niyang pigilan ang sariling huminga ng malalim, parang may ayaw na marinig ang kahit anong galaw niya. Sa labas, ang anyo ng babaeng nakatayo sa pagitan ng mga puno ay hindi pa rin gumagalaw, ngunit ang paligid nito ay tila bahagyang kumikislap, na parabang ang dilim mismo ang humihinga. Nang tuluyan siyang lumingon, wala siyang nakitang tao sa loob ng bahay. Ngunit ang pakiramdam na may kasabay siyang tumitingin sa bintana ay hindi nawala.
Parang may presensyang nakapwesto sa mismong lugar na tinignan niya, at sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nagkaroon ng timbang, parang may nakapatong sa hangin. Muli siyang humarap sa labas, ngunit ang babae ay wala na. Ang mga puno ay nakatayo lamang, ang fog ay mabagal na gumagalaw, at ang bintana ay bahagyang kumaluskos na parang may humaplos mula sa kabilang panig. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang pagbabago sa paligid ni Mateo. Hindi na lamang ito mga tunog o anino, tila may mga pangyayaring humahawak sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kapag siya'y naglalakad sa umaga, may mga pagkakataong makikita niya ang mga bakas ng paa sa lupa na kasabay ng kanyang hakbang. Ngunit hindi niya maalala kung saan nagsimula ang mga ito. Kapag siya'y kumakain, may mga sandaling mararamdaman niyang may nakatingin mula sa pintuan, ngunit paglingon niya, walang tao. Ang mga simpleng bagay ay nagiging paalala na ang hangganan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay unti-unting luminitis. Isang gabi, bumisita si Aling Rosa nang hindi kumakatok. Nakatayo lamang ito sa labas ng pinto ni Mateo, hawak ang maliit na supot ng mga tuyong dahon na dati niyang binibilad. Hindi ito para itaboy, sabi ng matanda ng tanungin ni Mateo kung para saan iyon. Para ito maalala ng bahay kung sino ang nakatira dito. Ibinigay niya ang supot at sinabing ilagay sa ilalim ng unan bago matulog. Wala nang paliwanag. Nang umalis si Aling Rosa, napansin ni Mateo na ang kanyang anino sa ilaw ng lampara ay tila bahagyang nanghuli sa galaw niya, isang saglit lamang, ngunit sapat upang magdulot ng panginginig. Hindi nagtagal, may isa pang pangyayari na nagpasighi sa takot ng baryo. Isang dalagita ang natagpo ang nakaupo sa may balete bandang madaling araw. Hindi siya sugatan, hindi rin umiiyak, ngunit hindi siya nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa itaas, sa mga sanga ng puno, na para bang may sinusundan na hindi makita ng iba. Nang ilayo siya ng kanyang pamilya, napansin ng mga nakasaksi na ang kanyang mga kuko ay may bahid ng lupa, at ang kanyang palad ay may bahagyang marka na parang pinisil ng malamig na daliri. Mula noon, mas bihira nang mailumalabas sa gabi. Ang baryo ay tila natutong huminga ng dahan-dahan na parang takot na magising ang kung anumang natutulog sa dilim. Sa loob ng bahay, nagsimulang maranasan ni Mateo ang mga sandaling nawawala ang oras. May mga gabi na tila ilang minuto lamang siyang nakapikit, ngunit pagdilat niya, sumisilip na ang liwanag ng umaga. Sa mga gabing iyon, may mga bagay na nagbabago ng pwesto. Ang silya ay bahagyang nakaharap sa bintana, ang tasa ay may patak ng tubig sa loob kahit hindi niya ginamit, at ang supot ng mga dahon sa ilalim ng unan ay minsang nasa tabi na ng kanyang taina, na para bang may naglapit nito habang siya ay natutulog. Isang gabi, habang pinipilit niyang manatiling gising, narinig niya ang pamilyar na paggapang sa bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sa itaas ng kanyang silid. Ang tunog ay gumalaw mula sa harapan patungo sa likuran ng bahay, dahan-dahan, kontrolado, at tila may sinusundan na ruta. Sinubukan niyang sundan ang galaw nito sa pamamagitan ng pakikinig, at sa bawat paglipat ng tunog, may kasabay na mahinang pagkatok sa bintana. Hindi sabay, kundi tila nag-uusap ang dalawang tunog, gapang-katok, gapang-katok. Habang nakikinig, napansin niyang ang ilaw ng lampara ay bahagyang kumikislap kahit walang hangin. Sa kisame, may bahagyang pag-uga ng anino na hindi tumutugma sa galaw ng apoy. At sa sandaling iyon, may bumubulong sa pagitan ng mga tunog, mahina, halos hangin lamang, ngunit malinaw ang ritmo. Parang tinatawag ang isang pangalan na hindi niya matiyak kung kanya ba o sa iba. Sa gitna ng lumalalang karanasan, natuklasan ni Mateo ang isang lumang kahon sa ilalim ng sahig ng bahay. Hindi niya maalala kung bakit niya iyon binuksan, tila may nag-udyok lamang sa kanya na hanapin. Sa loob ay may mga lumang larawan ng baryo, mga imahe ng mga taong hindi nakilala ng karamihan, mga bahay na wala na, at isang retrato ng isang lalaking nakatayo sa harap ng parehong bahay na tinitirhan niya ngayon. Ang lalaki ay maihawig kay Mateo, hindi eksakto, ngunit sapat upang magdulot ng kaba. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na petsa na hindi niya maipaliwanag kung bakit pamilyar, at isang salitang bahagyang kupas na parang pinilit burahin. Nang ipakita niya ang larawan kay Aling Rosa kinabukasan, sandaling nagbago ang ekspresyon ng matanda, hindi takot, kundi pagkilala. Ngunit agad din itong nagbalik sa karaniwan. May mga bahay na marunong maghintay, mahina nitong sabi. At may mga tao na marunong bumalik kahit hindi nila alam. Hindi na ito nagdagdag pa. Sa halip, iniabot niya kay Mateo ang isang maliit na piraso ng tela,
kapareho ng nakita niyang nakasabit sa balete, at sinabing huwag itong iwan sa loob ng bahay kapag sumapit ang hating gabi. Ang pangalawang tensyon ay nagsimulang humubog sa katahimikan ng baryo. May mga residente na nagsasabing may naririnig silang pamilyar na boses na tumatawag sa kanila mula sa labas ng kanilang bahay sa 10 oras ng gabi. Kapag sumilik sila, wala silang makikita. Ngunit kinabukasan, may mga bakas ng putik sa kanilang hagdan at may mga marka sa bintana na parang sinubukang iguhit ang parehong simbolo na nakita ni Mateo sa salamin, isang bilog at isang tuwid na linya pababa. Walang sinuman ang umaamin na alam ang kahulugan nito, ngunit ang paglitaw nito sa iba't ibang bahay ay nagdulot ng tahimik na takot na hindi mapawi ng liwanag ng araw. Sa isang gabing walang buwan, naramdaman ni Mateo na may pagbabago sa loob ng kanyang bahay. Ang hangin ay hindi gumagalaw, ngunit ang kurtina ay bahagyang umuuga. Ang supot ng mga dahon ay may mas matapang na amoy at ang anino niya sa dingding ay tila mas maitim kaysa dati. Nang lumapit siya sa bintana, nakita niya ang sariling refleksyon, ngunit ang refleksyon ay bahagyang nahuli sa kanyang paggalaw. Isang iglap lamang, ngunit malinaw. At sa likod ng kanyang refleksyon, may anyong hindi niya maipaliwanag, hindi hugis ng tao, hindi rin hayop na tila nakapwesto sa pagitan ng ilaw at dilim. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, pinikit niya ang mata at binilang ang sariling paghinga. Ngunit na muli niyang buksan ang mga mata, ang marka sa salamin ay naroon na, isang bilog at isang tuwid na linya pababa, mas malinaw, mas sariwa, at tila may patak ng tubig na dahan-dahang bumababa mula sa dulo ng guhit. Sa labas, may mahinang yabag na umikot sa bahay. Hindi ito nagmamadali. Hindi rin ito nagtatago. Parang may naghahanap ng tamang sandali. Sa bubong, bumalik ang tunog ng paggapang, ngunit sa pagkakataong ito, huminto ito sa itaas ng pintuan. At kasabay nito, may 3 marahang katok, hindi sa bintana, kundi sa kahoy na pinto ng bahay. 3 katok na may pantay na pagitan, na parang pamilyar sa ritmo ng puso. Habang nakatayo si Mateo sa gitna ng silid, hawak ang piraso ng telang iniwan ni Aling Rosa, napansin niyang ang kanyang anino ay hindi na sumusunod sa kanya. Nanatili ito sa lugar kung saan siya unang tumayo at dahan-dahang itinaas ang kamay, isang galaw na hindi niya ginawa. At sa labas, sa pagitan ng mga puno, may anyong babae na muling lumitaw, nakaharap sa bahay, nakatingin sa bintana, at sa pagkakataong ito, tila may kasamang isa pang presensya sa kanyang tabi na hindi buo ang hugis. Ngunit sapat upang maramdaman na ang gabi ay maihigit sa isang nakamasid. Hindi gumalaw si Mateo nang mapansing ang kanyang anino ay nananatili sa dingding kahit siya ay bahagyang umatras. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging mas malamig, hindi tulad ng karaniwang lamig ng gabi. Ito ay parang presensya na pumapaligid, mabigat at mabagal. Sa labas, ang 2 anyo sa pagitan ng mga puno ay hindi na lamang mga silweta. Tila mas lumilinaw ang kanilang hugis sa bawat segundo na tumatagal ang katahimikan. At sa loob, ang 3 katok sa pinto ay muling umalinggaw-ngaw, mas malakas, mas tiyak, parang alam ng kung sino man ang nasa labas na nakikinig siya. Unti-unting lumapit si Mateo sa pinto, hindi dahil sa tapang kundi dahil sa pakiramdam na kung hindi siya kikilos, may kikilos para sa kanya. Sa bawat hakbang niya, ang sahig ay umuungol at ang ilaw ng lampara ay kumikislap na tila nahihirapan. Nang itaas niya ang kamay upang hawakan ang doorknob, biglang tumigil ang lahat, ang hangin, ang tunog sa bubong, maging ang pag-uga ng kortina. Isang iglap ng perpektong katahimikan ang bumalot sa kanya. Pagdikit ng kanyang palad sa malamig na bakal, may naramdaman siyang bahagyang panginginig na dumaan mula sa hawakan papunta sa kanyang braso. Hindi ito kuryente, hindi rin init, isang pakiramdam na parang may humahawak pabalik mula sa kabilang panig. Napaatras siya at sa sandaling iyon, ang 3 katok ay naging marahan, ngunit tuloy-tuloy na pagkamot sa kahoy. Dahan-dahan, maingat, na parang sinusubukang alalahanin ang anyo ng pinto. Sa labas ng bintana, ang babaeng anyo ay mas lumapit. Hindi pa rin siya naglalakad, sa halip, tila nagbabago lamang ang distansya sa pagitan nila na parang ang espasyo mismo ang kumikilos. Sa tabi nito, ang pangalawang presensya ay mas malinaw na, isang hugis na walang tiyak na hangganan, parang usok na may layunin. Sa bawat sandaling nakatingin si Mateo, naramdaman niyang ang kanyang pangalan ay inuulit sa loob ng kanyang isip, hindi bilang salita kundi bilang pakiramdam. Hindi na niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ang oras ay tila natunaw sa pagitan ng takot at paghihintay.
Sa isang iglap, ang ilaw ng lampara ay tuluyang namatay. Ang tanging liwanag ay mula sa labas, malamlam, maputla, at sapat lamang upang makita ang galaw ng kurtina. Sa dilim, may narinig siyang mahinang paghinga na hindi tumutugma sa kanyang sariling ritmo. Hindi ka dapat sumagot, biglang bumulong ang isang tinig malapit sa kanyang tainga. Napalingon siya, ngunit walang tao. Ang boses ay kahawig ng kay Aling Rosa, mahina, paos, ngunit may bigat ng babala. Sa sandaling iyon, naalala niya ang piraso ng telang iniabot na matanda. Mahigpit niya itong hinawakan, at sa hindi maipaliwanag na paraan, bahagyang bumigat ang pakiramdam ng silid, na parang may naantala. Ngunit hindi tumigil ang presensya. Sa halip, nagbago ang tunog sa bubong, hindi na paggapang, kundi marahang pagtapak. Isa, dalawa, tatlo may ritmo, parang sinusukat ang laki ng bahay. Kasabay nito, ang pinto ay dahan-dahang umuga sa bisagra, kahit hindi hinahawakan. Ang pagkamot ay tumigil, at napalitan ng mahinang katok na may pagitan, 3 beses, pahinga, 3 beses muli. Sa gitna ng lahat, napansin ni Mateo ang kakaibang bagay. Ang kanyang refleksyon sa salamin sa gilid ng silid ay hindi nakatingin sa kanya. Nakaharap ito sa pinto, tila nakikinig, tila naghihintay. Nang subukan niyang gumalaw, sandaling nahuli ang galaw ng refleksyon, at sa likod nito ay may aninong tila sumisilip mula sa gilid, isang presensyang hindi niya matukoy kung nasa loob o labas. Biglang may malakas na kaluskos mula sa likod ng bahay. Parang may nahulog o tumama sa dingding. Ang tunog ay hindi marahas, ngunit sapat upang magpaigting ng kaba. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ay nagbago, mas mabigat, mas malamig, at may dalang amoy ng basang lupa. Ang kurtina ay umangat ng bahagya, na parang may humawak mula sa labas at dahan-dahang binitawan. Sa labas, ang 2 anyo ay mas malapit na ngayon sa bahay. Ang babae ay nakatingin sa bintana, at ang pangalawang presensya ay tila nakaharap sa pinto. Hindi sila gumagalaw, ngunit ang pakiramdam ng paglapit ay hindi maikakaila. Ang dilim sa pagitan nila ay parang nagiging mas makapal, mas buo. Hindi na kinaya ni Mateo ang paghihintay. Lumayo siya sa pinto at umatras patungo sa gitna ng silid. Ngunit kahit saan siya tumayo, pakiramdam niya ay may nakapwesto sa likod niya. Isang presensya na hindi umaatras, hindi sumusulong, kundi nananatiling kasabay ng kanyang paghinga. Sinubukan niyang buksan ang ilaw, ngunit hindi na ito gumana. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso at ang marahang pagtapak sa bubong na tila umiikot sa ibabaw ng bahay. At pagkatapos, isang bagay ang nangyari na hindi niya inaasahan. Ang 3 katok sa pinto ay tumigil. Ang mga tunog sa bubong ay nawala. Ang hangin ay biglang gumaan, hindi dahil sa pag-alis ng presensya, kundi dahil sa isang bagong katahimikan na mas mabigat kaysa dati. Isang sandaling tila walang galaw ang mundo. Sa katahimikang iyon, may narinig siyang mahinang tunog mula sa loob mismo ng bahay. Hindi sa bubong, hindi sa pinto, kundi mula sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan, parang may kumakatok mula sa ibaba. 3 beses. Napaatras si Mateo, ang mga mata ay nakatutok sa sahig na tila may bahagyang pagbuga. Hindi ito pagyanig, kundi isang banayad na pag-angat at pagbaba, na parang may sinusubukang umangat mula sa ilalim. Sa pagitan ng mga tabla, may malamlam na liwanag na sumingaw, maputla, halos abo ang kulay. Kasabay nito, ang marka sa salamin ay nagbago. Ang bilog at ang tuwid na linya pababa ay tila humapal, at sa gilid nito ay may panibagong guhit na dahan-dahang lumitaw, na parang may gumuguhit mula sa loob ng salamin. Hindi malinaw ang kahulugan, ngunit ang anyo ay mas buo, mas sariwa, at tila may kahalong hamog sa paligid nito. Sa labas, ang babae ay hindi na nakatayo sa pagitan ng mga puno. Siya ay nasa mismong harap ng bintana. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap, ngunit ang kanyang presensya ay hindi na maitatanggi. Sa kanyang tabi, ang pangalawang anyo ay mas buo na, parang aninong may sariling lalim. Sa loob ng bahay, ang pinto ay kusang bumukas ng bahagya. Walang hangin. Walang tunog ng bisagra. Isang siwang lamang na sapat upang pumasok ang malamlam na liwanag mula sa labas. At sa siwang na iyon, may pumasok na malamig na hangin na may dalang pamilyar na amoy, ang parehong amoy ng mga dahong iniwan ni Aling Rosa, ngunit mas matapang, mas malinaw. Hindi na alam ni Mateo kung saan siya titingin. Ang bintana, ang pinto, ang sahig, lahat ay tila may kanya-kanyang lihim na pilit ipinapakita.
Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinakamalinaw na pakiramdam ng gabi. Wala na siyang matatakbuhan. Hindi dahil may humahabol, kundi dahil ang mismong espasyo sa paligid niya ay tila nagiging mas maliit, mas sarado. At sa pinakailalim ng katahimikan, may narinig siyang isang bulong. Hindi mula sa labas, hindi mula sa bubong, kundi mula sa loob ng kanyang isip. Naalala ka na? Kasabay ng mga salitang iyon, ang sahig ay bahagyang umangat sa isang sulok, at ang lamig ay gumapang paitaas sa kanyang mga paa. Ang tatlong katok mula sa ilalim ay muling narinig, mas malakas, mas malapit, na parang ang pagitan sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Biglang sumabay ang lahat ng tunog, ang katok sa ilalim ng sahig, ang marahang yabag sa bubong, at ang mahinang paghinga na hindi sa kanya nagmumula. Parang sabay-sabay na nagising ang bahay. Ang hukay sa sahig ay dahan-dahang lumapat, hindi sa pamamagitan ng pagkabasag ng kahoy, kundi sa tila pag-urong ng mga tabla na parang pusang nagbibigay daan. Hindi na nakagalaw si Mateo. Ang kanyang katawan ay parang nakatali sa mismong hangin. Ang piraso ng telang hawak niya ay unti-unting lumamig, at sa pagtingin niya rito, napansin niyang ang tela ay may kaparehong marka, bilog at tuwid na linya pababa, na tila dahan-dahang lumilitaw sa hibla nito. Hindi mo ba naaalala? Mahinang tanong ni Aling Rosa, ngunit ang boses niya ay tila hindi na sa kanya nagmumula. Parang nanggagaling ito sa maraming direksyon, sa loob ng dingding, sa ilalim ng sahig, sa pagitan ng sariling paghinga ni Mateo. Hindi siya makasagot. Ang kanyang alaala ay parang may takip na pilit binubuksan mula sa loob. Isang gabi ng matinding ulan. Isang lalaking tumatakbo sa dilim. Isang pakiusap na hindi marinig ng iba. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat, isang pangako na ginawa hindi para makaligtas, kundi para makabalik. Napahawak si Mateo sa kanyang ulo nang maramdaman niya may bumubukas na bahagi ng kanyang isip na hindi niya alam na naroon. Hindi siya lumipat sa baryong ito. Hindi siya naghanap ng bagong simula. Siya ay bumalik sa isang lugar na minsan na niyang iniwan o iniwan siya. Ang unang Mateo, bulong ni Aling Rosa, ay hindi namatay. Parang tumigil ang oras. Siya ay nanatili, dagdag ng matanda. Sa pagitan, unti-unting lumamig ang paligid. Sa hukay sa sahig, may umangat na mahinang liwanag, ngunit hindi ito liwanag na nagbibigay linaw. Isa itong maputlang kinang na parang galing sa tubig na hindi gumagalaw. Sa loob nito ay may anyong dahan-dahang nabubuo. Hindi malinaw, hindi buo, ngunit sapat upang makita ang hugis ng isang lalaki. Payat, tahimik, nakatingin pataas. Parang siya, ngunit hindi gumagalaw. Parang naghihintay. Napaatras si Mateo, ngunit hindi siya makalayo. Ang kanyang anino sa dingding ay lumapit sa hukay na parang hinihila ng parehong puwersa. Hindi kanila kinukuha, patuloy ni Aling Rosa. Pinapalitan kanila. Ang mga salitang iyon ay parang bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi siya biktima. Hindi siya hinahabol. Siya ang susunod. Ang babaeng anyo sa bintana ay dahan-dahang itinaas ang kamay. Hindi ito kumakaway. Parang may inaalok. Sa tabi niya, ang pangalawang presensya ay gumalaw ng bahagya, at sa unang pagkakataon ay nagkaroon ito ng malinaw na hugis, isang anyong halos tao, ngunit walang mukha. Sa loob ng hukay, ang anyo ng lalaki ay tila bahagyang gumalaw. At kasabay nito, naramdaman ni Mateo ang matinding bigat sa kanyang dibdib, parang may pumipigil sa kanyang paghinga. Biglang bumagsak sa kanyang isip ang buong alaala. Hindi siya unang Mateo. Siya ang ikalawa. Ang nauna ay nag-alok ng sarili upang makatakas sa isang takot na hindi niya kayang harapin. Ngunit ang kapalit ay hindi kalayaan. Kapag ang bahay ay may bagong titira, ang alaala ay lilipat. Ang presensya ay mananatili. Ang pangalan ay ulit. At ngayon siya ang susunod na maiiwan. Napapikit siya, pilit hinahanap ang lakas upang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay parang hinahatak pababa ng mismong sahig. Ang kanyang mga paa ay bahagyang lumulubog sa pagitan ng mga tabla na parang ang kahoy ay nagiging lupa. Sa likod niya, marahang nagsalita si Aling Rosa. Hindi ka na makakaalis. Walang galit sa boses niya. Walang saya. Tanging katiyakan. Ang bahay ay hindi kulungan, dagdag niya. Ito ay paalala. Biglang nag-iba ang tunog sa paligid. Ang mga bulong ay naging mas malinaw.
Hindi na ito magkakapatong na ingay, mga pangalan ito. Iba't ibang pangalan. Paulit-ulit. At sa gitna ng lahat, may isang pangalan na mas malakas kaysa sa iba. Mateo. Ang refleksyon niya sa salamin ay tuluyang humiwalay sa kanyang galaw. Lumapit ito sa hukay habang siya ay nananatiling nakatayo sa gitna ng silid. Nang lumuhod ang refleksyon, naramdaman ni Mateo ang matinding lamig sa kanyang mga tuhod kahit hindi siya gumagalaw. Parang ang kanyang presensya ay hinahati. Sa bintana, ang babaeng anyo ay bahagyang nagbukas ng bibig. Hindi siya nagsalita, ngunit malinaw ang galaw ng kanyang labi. Bumalik ka. Sa sandaling iyon, ang anyo sa loob ng hukay ay tuluyang tumingala. Wala itong mukha, ngunit ramdam ni Mateo ang pagtitik nito. Pagkilala, pagmamay-ari, at doon niya lubos na naunawaan ang revelasyon. Hindi siya bumalik para manirahan. Bumalik siya upang pumalit. Ang tunay na kulungan ay hindi ang bahay. Ito ay ang alaala na hindi maaaring mawala. Napaupo siya sa sahig, nanginginig, walang magawa. Hindi siya makatakbo. Hindi siya makasigaw. Ang mundo sa paligid niya ay tila sumasara sa isang tahimik na bilog. At habang unti-unting lumalakas ang liwanag sa hukay, may isang tanong na tila ibinubulaw ng mismong hangin, hindi lamang sa kanya, kundi sa sinumang nakikinig sa kwentong ito. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Mananatili ka ba o susubukang tumakas kahit alam mong walang daan palabas? At sa sandaling iyon, habang ang kanyang anino ay tuluyang lumubog sa hukay bago ang kanyang katawan, isang huling kaisipan ang sumagi sa isip ni Mateo. Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Dahil sa gabing iyon, ang sagot ay hindi pa malinaw. At ang bahay ay patuloy lamang na naghihintay. Hindi na nagawa ni Mateo na pigilan ang sarili nang maramdaman niyang ang kanyang anino ay tuluyang lumubog sa hukay habang ang kanyang katawan ay nananatiling nakaupo sa sahig. Parang may dalawang bersyon niya na hinahatak sa magkaibang direksyon, isa patungo sa malamig na liwanag sa ilalim, at isa na pilit kumakapit sa natitirang realidad ng silid. Ang maputlang anyo sa loob ng hukay ay tuluyang umangat. Hindi ito lumabas, sa halip, tila lumapit ang mismong espasyo sa pagitan nila. Sa bawat paglapit nito, may bahagi ng katawan ni Mateo na nawawala ng pakiramdam. Una ang kanyang mga paa, pagkatapos ang kanyang mga kamay. Ang lamig ay hindi lamang sa balat, pumapasok ito sa alaala. At doon niya napagtanto ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi ito laban para mabuhay. Ito ay laban para manatiling siya. Sa likod niya, si Aling Rosa ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya mukhang isang matandang nagbababala. Siya ay parang bantay, hindi kumikilos, hindi nakikialam, ngunit malinaw na bahagi ng nangyayari. May isang paraan, mahina niyang sinabi. Napalingon si Mateo, nanginginig ang boses. Paano? Matagal bago sumagot ang matanda. Ang pumalit ay kailangang kusang pumayag. Parang may sumabog sa loob ng isip ni Mateo. Kusang pumayag. Hindi siya dinadala. Hindi siya kinukuha. Siya ang dapat magdesisyon. Sa sandaling iyon, lumakas ang bulong mula sa hukay. Hindi na ito magkakapatong na tinig. Isa na lamang. At pamilyar ito. Sariling boses niya. Pagod ka na. Hayaan mo na. Manatili ka. Ang mga salitang iyon ay hindi utos. Hindi rin pananakot. Isa itong alok, isang tahimik na pangako ng katahimikan, ng pagkawala ng takot, ng pagtatapos ng paghihintay. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Mateo ang tukso. Kung tatanggapin niya matatapos ang lahat. Wala nang katok. Wala nang presensya. Wala nang takot. Ngunit kasabay ng tukso ay ang isang imahe na biglang sumiklab sa kanyang isip, ang baryo sa umaga, ang mga taong naglalakad, ang mga bahay na tila walang alam sa gabi. Kung siya ang papalit, magpapatuloy ang lahat. Iisa lamang ang magbabago. Ang pangalan. Napahawak siya sa sahig, pilit tinatanggal ang sarili mula sa lamig na humihila pababa. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa piraso ng telang iniwan ni Aling Rosa. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na dumaloy sa kanyang palad, mahina, ngunit totoo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niyang ito ang huling pagkakataon.
Hindi siya tumayo. Hindi siya tumakbo. Sa halip, gumapang siya palapit sa hukay. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagtanggi. Kung kailangan ng kapalit, bulong niya, naninginig ang boses, pipiliin ko kung ano ang mananatili. Ang anyo sa hukay ay tumigil. Ang bulong ay nawala. Ang buong bahay ay tila huminto sa paghinga. Dahan-dahan, inilapag ni Mateo ang piraso ng tela sa gilid ng hukay. Hindi niya alam kung bakit iyon ang ginawa niya. Wala siyang lohika. Tanging pakiramdam lamang na ang bagay na iyon ay hindi para itaboy ang presensya, kundi para ipaalala kung sino ang narito. Hindi ako ikaw, mahina niyang sabi sa anyo. At hindi kita papalitan. Sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Ang maputlang liwanag sa hukay ay biglang nag-iba. Hindi ito lumakas, kundi humina na parang may kumalas sa pinagmumulan nito. Ang anyo ay hindi umatras, ngunit ang hugis nito ay naging hindi matatag. Sa likod ni Mateo, narinig niya ang unang tunay na emosyon sa boses ni Aling Rosa. Takot. Hindi mo dapat, ngunit huli na. Sa unang pagkakataon, hindi sumunod ang bahay sa nakasanayang daloy nito. Ang sahig ay biglang umangat, parang tinatanggihan ang hukay. Ang hangin ay nagbago, hindi na malamig, kundi mabigat, parang may puwersang nagtutulak palabas. At ang pinakamalaking pagbabago, ang babaeng anyo sa bintana ay umuro. Hindi kusang gumalaw. Parang itinulak. Ang pangalawang presensya ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang bulong ay naging isang malakas na tunog, hindi sigaw, hindi salita, kundi isang paghinto. Isang putol. At sa gitna ng lahat, ang anyo sa hukay ay tuluyang nagbago. Hindi ito nawala. Ito ay naging malinaw. Isang mukha ang lumitaw, hindi kay Mateo, kundi kay Aling Rosa sa kanyang kabataan. Napalingon si Mateo sa matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi na madilim. Ito ay puno ng takot, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili. Hindi ikaw ang susunod, mahinang sabi ni Mateo, halos hindi niya narinig ang sariling boses. Doon lumabas ang huling revelasyon. Hindi siya ang papalit. Hindi kailanman siya ang dapat. Ang bahay ay hindi naghihintay sa kanya. Naghihintay ito sa taong unang gumawa ng kasunduan. At ang kasunduang iyon ay hindi naputol. Ipinasa lamang. Sa sandaling iyon, ang hukay ay tuluyang nagsara. Hindi sa pamamagitan ng pagbalik ng mga tabla, kundi sa pagkawala ng espasyo nito. Parang hindi ito kailanman umiral. Ang bahay ay nanahimik. Ang hangin ay naging normal. Ang bintana ay wala ng anino. Si Mateo ay bumagsak sa sahig, hinihingal, naninginig, ngunit buhay. Akala niya tapos na. Akala niya nakaligtas siya. Ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Aling Rosa na nakatayo sa gitna ng silid, hindi gumagalaw. Ang kanyang anino ay wala na. At sa likod niya, sa dingding, may bagong marka. Isang bilog. Isang tuwid na linya pababa. At isang pangalawang guhit sa tabi nito. Hindi siya sumigaw. Hindi siya gumalaw. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinakamatinding twist ng lahat. Ang bahay ay hindi nawala ng bantay. Nagpalit lamang ito. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, may narinig siyang katok, hindi mula sa labas. Hindi mula sa sahig. Kundi mula sa loob ng dingding. 3 beses. At sa pagitan ng mga katok, isang mahinang bulong ang pumasok sa kanyang isip, naalala ka pa rin. Matagal bago tuluyang gumalaw si Mateo mula sa sahig. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nakatulad ng katahimikang naramdaman niya noong una siyang pumasok. Noon, ito ay parang paghihintay. Ngayon, ito ay parang panonood. Ang mga tabla ay hindi na umuungol. Ang hangin ay hindi na malamig. Ngunit may isang bagay na hindi nawala, ang pakiramdam na may nakamasid, hindi mula sa dilim, kundi mula sa mismong pagitan ng mga espasyo. Dahan-dahan siyang tumayo, naninginig pa rin ang mga tuhod. Ang ilaw ng buwan ay pumapasok sa bintana, at sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang buong silid. Walang hukay, walang bitak, walang palatandaan ng nangyaring hindi maipaliwanag. Maliban sa marka sa dingding. Ang bilog na may 2 patayong guhit ay tila bahagyang nakabaon sa kahoy. Parang hindi ipininta kundi ipinanganak mula sa loob ng material.
Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niya ang mga guhit ay hindi tuwid, ang isa ay bahagyang baluktot, parang pilit na idinagdag. Hindi ito natapos, bulong niya sa sarili. Sa gitna ng silid, si Aling Rosa ay nananatiling nakatayo. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na parang buhay na tao. Hindi siya bangkay. Hindi rin multo. Siya ay tila isang hulma, isang presensya na walang galaw, ngunit may bigat. Lumapit si Mateo, bagaman ang bawat hakbang ay may kasamang takot na baka may magbago. Ngunit walang nangyari. Nang siya ay huminto sa harap ng matanda, napansin niyang ang mga mata nito ay bukas, ngunit hindi tumitingin. Parang nakikinig. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang isang bahagi ng misteryo. Ang bantay ay hindi pumipigil. Ang bantay ay nagpapaalala. Ang bahay ay hindi pumapatay. Ito ay naghihintay na may pumayag. At si Aling Rosa, sa mahabang panahon, ang naging hangganan sa pagitan ng alok at ng mundo sa labas. Hindi siya pinarusahan. Hindi rin siya pinalaya. Siya ay nanatili. Ang katotohanan iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang nakita ni Mateo. Hindi siya ang napili. Ngunit nasaksihan niya ang pagpapatuloy. Nang tuluyan siyang makalabas ng bahay, sumalubong sa kanya ang unang liwanag ng umaga. Ang baryo ay tahimik tulad ng dati. Walang kakaiba sa mga mukha ng mga taong naglalakad. Walang bakas ng takot sa hangin. Ngunit para kay Mateo, ang lahat ay nagbago. Sa bawat anino na gumagalaw sa lupa, hinahanap ng kanyang mata kung may kulang. Sa bawat pinto na sarado, iniisip niya kung may nakikinig sa loob. Sa bawat katahimikan, umaasa siyang wala ng kasunod na katok. Ngunit minsan, sa pagitan ng ingay ng umaga at gabi, naririnig niya ito. Hindi malakas. Hindi malinaw. Tatlong marahang tunog. At sa tuwing mangyayari iyon, may kakaibang alaala ang sumasagi sa kanya. Hindi alaala ng nangyari, kundi alaala ng pakiramdam ng pagtanggap. Doon niya napagtanto ang huling epekto ng kanyang ginawa. Hindi siya naging kapalit. Ngunit siya ay naging saksi. At ang saksi ay hindi kailanman ganap na nakakalaya. Lumipas ang mga araw. Hindi na siya bumalik sa bahay. Ngunit ang bahay ay tila sumunod sa kanya, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa mga puwang na hindi napapansin ng iba. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na silid, bigla niyang napansin na ang anino ng kanyang kamay sa mesa ay bahagyang nahuli sa galaw. Hindi ito halata. Kung hindi siya maingat, hindi niya mapapansin. Ngunit alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi ito pagkuha. Ito ay paalala. Isang paanyaya na hindi pa rin tuluyang nawawala. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang normal na buhay. Nakipag-usap siya sa mga tao. Nagtrabaho. Mumiti. Ngunit sa tuwing siya ay mapag-isa, nararamdaman niyang ang kanyang presensya ay bahagyang mas mabigat kaysa dati. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao ang natutong makinig sa mga puwang na hindi dapat pinapansin. Minsan, sa panaginip, bumabalik siya sa silid. Ngunit hindi na siya ang nakaluhod. Nakatayo siya sa gitna. At sa dingding, ang marka ay may ikatlong guhit na. Hindi niya alam kung ito ay babala o alaala lamang ng takot. Isang gabi, matapos ang mahabang ulan, nagising si Mateo sa tunog ng patak ng tubig mula sa kisam. Tumulo ito sa sahig 3 beses sa parehong pagitan ng oras. 1, 2, 3. Napapikit siya, pilit pinipigilan ang sarili na makinig. Ngunit ang tunay na nagpatayo sa kanyang balahibo ay hindi ang tunog, kundi ang kawalan ng kanyang anino sa sandaling iyon. Nang sindihan niya ang ilaw, bumalik ang lahat sa normal. Ngunit alam niyang ang normal ay hindi na tulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang hindi lahat ng misteryo ay kailangang lutasin. Ang ilan ay kailangang kilalanin lamang, parang sugat na hindi na masakit, ngunit hindi rin tuluyang naghihilom. Minsan, dumaan siya sa tapat ng lumang bahay mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Hindi siya tumigil. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil naunawaan na niya ang kanyang lugar. Hindi bilang kapalit, hindi bilang bantay, kundi bilang alaala ng pagtanggi. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit ang marka sa kanyang panaginip ay hindi kailanman nagiging kumpleto.
Ngunit ang huling pangyayari ang hindi niya kailanman na ipaliwanag. Isang umaga, habang naglalakad siya sa makitid na daan ng baryo, may isang batang lalaki ang tumigil sa kanyang harap. Tahimik itong tumingin sa kanya, parang may gustong sabihin, ngunit hindi makapagsalita. Pagkatapos, itinuro nito ang kanyang likod. "Kuya," sabi ng bata, "bakit po may guhit ang anino ninyo?" Hindi agad sumagot si Mateo. Hindi siya lumingon. Hindi siya gumalaw. Dahil alam niyang sa sandaling iyon, kung ano man ang makikita niya ay mananatili. Nang sa wakas ay napilit niyang tumingin sa lupa, nakita niya ang kanyang anino, kumpleto, malinaw, sumusunod sa galaw ng kanyang katawan. Ngunit sa mismong gitna nito, may manipis na patayong guhit na hindi gumagalaw kahit siya ay kumilos. Isang marka na hindi bahagi ng liwanag, kundi bahagi ng presensya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, marahan siyang humiti, isang ngiting hindi para sa kapayapaan, kundi para sa pag-unawa. Ang alok ay hindi kailanman nawawala. Ito ay naghihintay lamang ng tamang sandali o tamang katahimikan. At sa gabing iyon, bago siya matulog, narinig niya muli ang tatlong katok. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw ang pinanggalingan. Hindi sa dingding, hindi sa sahig, kundi mula sa loob ng kanyang dibdib. Kung umabot ka sa puntong ito, sabihin mo sa akin, ano sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Mateo? Natapos ba ang kasunduan o nagsimula pa lamang ito sa ibang anyo? Gusto mo bang ipagpatuloy ang kwento at tuklasin kung ano ang mangyayari kapag tuluyang sumagot ang anino?